So this is a 6.6 hectares mixed-use development. So isa siyang master plan community. When we say master plan, talagang bago siya itayo dyan, talagang ni-research yan ng property development team namin and all. So sila nang nag-research noon. And then of course, it is divided into 4 phases. So, 4 siya. So, before we discuss the phases, discuss muna natin tong road na to. Ito. So, this is actually investment drive. Itong yan hanggang dito. Ito, investment drive yan. So, this side, palabas dito is connected na siya. Exit na siya alabang sa Potter Road. And then this side naman, ito itong road na yun pag ano. This is the Anghari Road na. Pag pupunta na kayong MCX, yung mga ganito, or any other, kasi connected naman yun, diba? And then of course, itong maliit na road dito sa may gitna, that's Park Road. So siya yung secondary road ni Circa, which is also nandyan din ang main entrance ni Nubeo. So connected din yan sa Alabang sa Pote Road. So ayan, so discuss natin tong gitna. So this is the Circa Road. So ano lang yan, later makikita niyo po pag pumunta tayo dito sa side. One-way road lang yan, so paikot siya. Hindi ko nadala yung pointer. Itong gitna. Yan. Paikot yan, then so, if ever may drop-off lang, kunwari nag-grab, nag-ganon, or nag-angkas. So, drop-off area yan sa gitna. And then, labas na yung mga vehicle. Sa ilalim? Hindi po. Sila lang. Yung paikot na yan. Okay. Parang pa-U-turn. Exit na sila. Exit na sila agad. Kasi, drop-off area, then no more vehicles doon sa ground level ng Circa. And then, ito sa gitna, this is the access to the basement level. So, meron tayong 2 basement for the parking. So, all of Circa, lahat ng ano na yan, bases, meron silang parking sa baba, which is, of course, separated naman, depending on the phases. So, meron pa rin security. Of course, we know naman Ayala Land, talagang meron silang standard protocol when it comes to security. And we can assure talaga the safety of the residents. And then, itong gitna, itong may bilog. Tapos meron pa siyang, ayun, kasi basement yung sa baba. Later, mga sisilip natin yan. That is, yan yung rotonda, as well as the Circa Park, or the Central Park. So, this is shared by all of the residents. And open din siya to the public. So, kasi, kaya siya open to the public, kasi meron tayo dito, itong mga, yan, brown na yan. Ito, yan. Meron pa dito actually sa gilid. Di kasi ito updated. So, Okay. ini-request namin na ma-update sana siya. But this is the 4,500 square meters retail area. Pag sa retail area, familiar po kayo sa Molito Lifestyle Center. Yung malapit. Yun kasi yung pinakamadaling way para ma-explain siya. Pero, para siyang retail area, parang hindi siya exactly mall, pero marami siyang stores, parang for everyday needs din ng residents. May mga coffee shops, mga restaurants, and iba-iba. So, yan, mga for rent naman yan. So, pwedeng mag-rent. Ano rin yun? Pwede rin yun i-sell yung retail. For rent siya. So, may mga magre-rent na mga stores and everything. So, ang target turnover nito, ang alam ko is, for the retail area is around 2028 pa. Kasi, wala pa siya now. Wala pa siya. Pag pumunta kayo sa site, wala pa talaga siya. As in, may bakod pa lang. So, ayun. Ito nakatayo na ito. Ito si Viento. Yan, 3 Nakatayo na sila. This is actually the phase 1. Hindi ko makapag. Sige. Ayan, si phase 1. So, ano na siya? Buo na po siya actually. Tinatapos na lang yung amenity area, yung kalahati. As well as yung ibang floors sa tower. Pero open to sell pa siya. Wala na wala na siya. Ganun po siya ka-in-demand, makabilis. Bus na. Kaya po, Ito na. kaya ito na tayo. So, actually, marami pa pong nag-i-inquire sa akin for Viento, pero talagang wala na. Unless may nagre-open din, ipapalottery pa, mga ganon. Pero yan, ang turnover naman po ni Viento, yung Tower 3 is January 2026. So, malapit na. Pero minsan po may nagre-reopen pa rin, tapos nila-lottery. So, if ever may client kayo na gusto RFO, tapos gusto nilang, they are willing to gamble sa lottery, pwede naman po. Opinion nila. And then, of course, phase 2. Ito kasi sa phase 2 actually. Itong wala pang laman. Actually, that year before, nung nilaunch pa lang si Viento way back 2017, ang balak dito is office building. But hindi na siya tinuloy because parang na-realize din ng PD or ng research department ng Alveola. Hindi siya ganun ka-in-demand pa. So, mas pinaganda yung plano. So,
aside, so hindi na siya office building, magiging another luxury condominium development siya by ALP naman. So, we all know ALP talagang ito yung Ayala Lands luxury brand. So, of course, once na wala pa namang ina-announce, I think, na kung kailan ang launch. But, Future development. yeah, pero for future development siya. Of course, once nag-launch yan, talagang we expect then the prices in Circa as well as the nearby areas will rise. Kaya talagang minomotivate namin yung mga seller na mag-sell na habang wala pa to. Kasi grabe tataas yung prices niyan. And of course, phase 3, ito yung binebenta natin ngayon. For now, meron na lang tayong mga studio and 1 bedroom unit left. Pero ano pa siya, ginagawa pa siya. I think mga 14 floors pa lang ang nagagawa. I think until 17 floors at siya. So, ang target turnover naman ni Tower 1 is quarter 2 of 2026. So, mga 1 year mahigit pa. Pero malapit na yon and pwede pang mapabilis. Then, of course, meron tayong launch this year. So, yay! Nuevo Tower 2. So, ang target launch is September 2025. Pero sana mapaaga because iba kasi yung demand for the higher cut units. 2 bedroom, 3 bedrooms, maraming naghahanap pa. Pero since wala na nga tayong ma-offer for Tower 1. And then, lastly, phase 4, itong parang glass na yan. Parang ghost lang. Ano na siya? Circa commercial lots. Commercial. So, meron pang isang natitira dyan na lots. Na lot, I think 1,200 square meters. Yes. And it's around 500 million. So, yes. And I think I'm not sure may incentive ata pag nabenta yung lot kasi nag-iisa na lang. Pero this is handled by another project site manager, si Rica Justo. So, if may client kayo, I can Meron refer. siyang computation na. Meron po yan. So, pwede ko kayong i-refer. Sige, mention ko po sa kanya na sendan kayo. And, ayun, what else? Ayan, may hindi pa pala ako na-mention. Ito pong road na to, sa gilid. Paikot po kasi yan. Pag umikot kayo, yan. Tapos lalabas siya dito. Yan, meron din dito actually. That is the fire lane. Bakit fire lane? Technically, since as I've mentioned, hindi naman kasi makakadiretso yung mga vehicles dito sa drop-off, di ba? Unless magpa-park sila sa baba or anything. Pero in cases lang of emergencies, for example, may sunog. Yan may sunog dito kay Tower 3 or kay Tower 2 kay Viento para easier access sa mga fire trucks to enter. So, hindi siya, kasi may gate doon, may gate. Hindi siya gagamitin for hindi emergencies. So, for emergencies lang talaga siya. So, hindi siya pwedeng yung resident ka dyan kadadaan na bet kasi tip mo lang dumaan dyan. Hindi. So, dito ka pa din, nadaan ka pa din dito sa So, talagang for emergencies lang siya. Which is, dapat lang because as you can see, hindi sila makakapas dito. Diba? Mahihirapan sila na pag may sunog or anything. Pero wag naman. So, what else? Then, ano pa bang usually tinatanong sa akin? And ito, itong mga bakanting lots is hindi yan pagmamayari ni Ayala Land. They were trying to buy it, but unfortunately, ito, ayaw pa ibenta ng may-ari. For some reason. And then, yung sa likod, actually, this one yung mga nasa likod na may puno-puno. That is actually malaki pa yan. Like, tatlong circa yan, tatlong 6.6 hectares or more. Yung ano naman, issue naman dyan is tatlo yung may-ari. So, we know naman na pag gano'n, medyo mahirap talaga silang i-convince. So hopefully, baka mabili or bahala na. So, ayun. So, if ever magtanong sa inyo yung client, alam nyo naman na yung sabihin. So, etong side na to, this actually TS Cruz. TS Cruz subdivision. May puno-puno na. Pero actually, bahay-bahay yan. Yes, TS, subdivision siya. And then, of course, yung mga residents naman sa part na yon, actually, that's Gladiola Street may gate sila. Gladiola Street, yan, mga high middle class. So, kahit Tower 3, diba, baka magreklamo sila, tanaw namin TS Cruz subdivision, baka kalain nila, mga ano yun, mga hindi sila safe sila because yung mga residents dyan is mayayaman din. Actually, baka po yung iba dyan may unit din dito. Ganun sila kayaman. So, safe pa rin talaga. So, ayun, ano pa ba? May question pa po kayo? Yun po. As usual.